humingi. No? Lusubin na yan! Lusubin, papayag kayo! Gayahin natin ang Nepal! Nepal! Gayahin natin ang Nepal! Nepal! Kaya ba natin? Kaya! Kaya natin basta't nagkaisa tayo. Bakit? Ang Pilipino ay parang walis tingting. Ang walis tingting, kapag ito ay pinaghiwalay-hiwalay, kahit dalawang basura o isang basura lang, hindi niya kayang itapon. Pero, pag ang walis tingting, tinipon sa isang goma, kahit ang basura may lupa, kaya niyang itapon. Walisin ang kurap! Ganun ang gawin natin. Walisin ang korupsyon, walisin ang mga senador, walisin ang mga ito na mga buhaya. Ngayon, tinatawagan namin ang mahal naming unggoy. Tinatawagan namin ang mahal naming general pala. Unggoy, nagkamali yata ako. Unggoy ang nasabi ko. Ako, agree naman ako doon sa sinabi niya. Sino ba ang agree? Doon sa sinabi ni General Torre na sabi niya, wala namang poging adik, ilatang adik, pangit. Agree ba kayo doon? Ibig sabihin, parang inamin niya na siya mismo adik. Hindi naman siya pogi, magsasabi siya ng ganun. Di ba? Yan! Yan ang hirap sa ating mga Pilipino, di ba? Kaya dapat, yung mga keyboard warrior dyan, lumabas kayo dito. Yung mga suggestion nyo, dito nyo nasabihin. Yung mga pakulunin nyo, mga tapang ninyo, dito nyo dalhin. Ngayon, saan na ang mga Bisayang maisok? Nakikita ko sila palagi sa comment section. Hindi. Ang Bisaya ang matapang. Hindi. Ang Ilonggo ang matapang. Hindi. Ang Ilocano ang matapang. Hindi. Taga-Tondo ang matapang. Taga-Tondo, Ilocano, Bisaya, Maranao, saan ka na ngayon? Kailangan ka na ng bansa. Kailangan ka na ng mamamayang Pilipino. Taga-Tondo, halina kayo rito. Mga fraternity, halina kayo rito. At rat-ratin na natin ang nagpapahirap sa Pilipino at sa ating bansa. Yan. Mga fraternity, yung mga tambay at palamunin, dito na kayo mag-standby para palagi kayong may malamon. Kasi may pagkain dito, tubig. Walang uwian, walang susuko, dahil wala sa dugo ng Pilipino na sumuko. Wala sa dugo nating Pilipino ang sumuko at matakot. Hindi nga tayo natakot dati. Nung nilusog tayo ng mga Hapon, may mga M14 sila, sa atin mga kutsilyo. Yung ibang Pilipino nakabrief lang. Diba? Ito pa kaya, kung ang basihan sa pamumuno ay barong Tagalog nila, ang basihan naman nating mga Pilipinong mahihirap ay ang pagiging mahirap natin. Bakit? Sanay na tayo sa kahirapan. Sanay tayong matulog sa init. Sanay tayong magutom. Sanay tayong mauhaw. Pero sila, hindi nila gustong mainitan pag nawala sila sa aircon kahit 1 minutes lang. Lalo na si Martin Romualdez, mangangamoy itik yan kasi ang taba niya. Kahit saan pumunta yan, ang daming tawas. Putik na yan. Yawa talaga yan. Kaya ngayon, House of Representatives, yung mga nakatingin na staff dyan ng mga buhaya, ho! Woo! Andito ako. Yung sniper nyo, huwag nyo ipaputok, ayaw ko pang mamatay. Saka na yan. Ha? Kung totoo na kami ay nandito para magsinungaling at naniniwala kayo na hindi kayo guilty at magnanakaw sa House of Representatives, lumabas kayo sa gate dahil dalawa ang gate ninyo. Nandito lang kami at pag-usapan natin itong mga nangyayaring korupsyon. Kasi sa tingin namin, hindi nyo kalang lutasin kasi nagtuturuan lang kayo sa loob eh. Ha? Sino bang nagnakaw? Si Jinggoy Estrada? Hindi. Si Villanueva? Hindi nga. Si Martin Romualdez? Ay, hindi. Si Jaldico, putik na lahat kayo. Pinapaikot nyo lang ang mga Pilipino. Hindi tayo papayag na matapos ang taong ito, dumating ang December, at ang gawin nilang pambili ng regalo, pang beach, pang bakasyon, ay pera ng taong bayan. Hindi pwede yan. Biruin mo sila Jela Alonte, pumupunta ng ibang bansa, ipinagyayabang pa niyang, paano ba yan? Ang family ko nasa political dynasty, yawa ka. Hindi ka na nahiya. Si Claudine ko, kumakain hindi. Barya lang sa akin yung isang karni ng baboy na nagkakahalaga ng 759,000. Barya lang yung yawa ka. Mag-post pa sila, wala kaming utang na loob sa mga Pilipino, sabi nila.
Eh di putik ka pala, yung pinambili mo ng gown, pang bakasyon mo, pang kuha mo ng ticket, pang flight mo, ginagastos mo, hindi mo ba alam na galing sa buwis ng taong bayan niyawa ka? Ngayon, kung gusto niyo akong kasuhan, dahil sinasabi niyo na ako'y nagsisinungaling, lumabas kayo dyan sa House of Representatives, lumabas ang mga kontraktor, lumabas ang ating mahal na Pangulo at si Vice President Sara Duterte, pati ang mga senator at pag-usapan natin dito mismo sa harap ng House of Representatives dahil hindi kami aalis at hindi kami susuko hanggat hindi ito natatapos. Nananawagan ako sa mga youth sector, kabataan, estudyante, mga retired general ng sundalo at pulis, mga politiko, kung kayo tututuo na kayo ay nagsiservisyo para sa taong bayan at kung kayo ay totoong may pagmamahal sa ating bayan, lumabas kayo dito at samahan nyo kaming sugpuin itong pinagmumulan ng magnanakaw. Tandaan nyo, ang nasa House of Representatives gumagawa ng batas. Para saan ang batas na ginagawa nila? Para ba sa mga Pilipino? Hindi. Para sa kanilang mga buhaya, para pagtakpan ang mga kataksilan nila at pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan. Thank you very much. Inom tayo ng kalamansi, ubos na. Wala nang boses ang taong bayan. Okay. Maraming salamat po, Kuya Park. Thank you, thank you. Okay, may susunod na salita. Magsasalita Pagod si na. Mami. Siya na kayo, walang ministika, ako lang. Yan na siya, ang boses ng Maria Clara. Hindi naman ito itsura. Para maglalala ang taong bayan. Parang napanaginipan ko na to. Yan, tama yan. Nung panahon pa ni Marcos, Tama yan, yan tao ngayon. na ako. Yan yung hinahanap. Isa na ako nito sa mga nakikisali. Very good. Alam nyo, mga kasama, Hindi pa namin alam. hindi, Batanggenya lang eh. Paalamin pa lang na. Ano, kasali na ako dito sa mga ganito, kaya napanaginipan ko na to, Toy. Alam nyo, sa lawak din ang ating mga nakikita, katulad na lang nitong mga bumaha. Alam nyo ba? Kung tutuusin doon sa aming lugar, kung alam nyo lang, halos yung tapang ng mukha ko at sa tapang ng aking pagkatao, umiyak talaga ako. Dahil nakita ko yung aking mga kasama, alam nyo ba? Halos wala silang naisalbang mga damit. Lahat ng damit, lahat ng gamit, walang naisalba. Nakakaawa talaga. Dahil lang sa bahang ito, dahil lang sa mga magnanakaw at yung kinakamkam ang pera natin. Doon talaga nakakatuwa sila. Kakatuwa sila, ang sarap patayin. Alam nyo ba yon? Kasi alam nyo sa bawat tao na lumapit nun sa akin, kahit mga kapitbahay ko na talagang lumubog sa baha, makikita nyo talaga sa kanila ang nakakaawang sitwasyon. Nang dahil lang sa ilang tao, na sinasabi pa nga ng ating mga kasama rito, nandyan sa loob, nagpapasarap, naka-aircon, kumakain ng masasarap. Tapos yung iba, halos maapakan. Pag may nagbibigay ng mga ayuda, maapakan. Nagkakatulakan. Umiiyak. Utang ina. Mga demonyo. Nakakagalit, diba, mga kasama? Aba, anong ating gagawin? Kaya sa lahat ng mga taong nakakarinig sa akin, kung pwede, sumama naman kayo. Huwag naman kami lang ang pwedeng makipaglaban. Iisa naman tayo. Kaya kailangan naman lumabas kayo. Sumama kayo sa amin. Huwag naman tayo magtulog-tulugan. Huwag lang naman ating sasabihin na, ay, kaya nyo yan. Hindi. Kung tayo ay sama-sama, tandaan nyo, kaya natin silang palabasin at pabagsakin at ipaluwa sa kanilang Tama! mga bibig ang kanilang mga ninakaw sa atin. Tama! Yun ang Bago. alam niyo yung ating pagbili kahit isang magic sarap, may buwas na tayo dun eh. Hindi naman kanila lang yun eh, atin yun. Kaya kung pwede naman, makisama naman tayong lahat. Ikaw ngay magkapit-bisig tayo rito sa ating ipinaglalaban. Hawag naman tayong magtulog-tulugan sa Tama! mga lang sa bahay. Pumarito kayo at makisama sa amin. Maawa naman kayo doon sa mga taong binaha. Hoy, mga congressman! Maawa naman kayo sa amin. Sabi pa nga nila, ang kinakain ninyo parang ginto. Sa amin, hindi pa maging tanso. Ano ba yan? Kakagalit naman kayo, maawa naman kayo.
Hindi na ba kayo naawa sa tao? Mayroon pa ba kayong budhe? O ang budhe ninyo na may maitim na? Maawa naman kayo sa amin! Hindi naman kami basta nagtutulog-tulugan lang dito eh. Tama! Mga kabataan, maiya naman kayo sa mga senior natin na nagtitiis dito. Mga kabataan, putput na ba ang mga kamay nyo sa kakakomen? Kaya kung pwede lang po, makisama kayo sa amin at ipaglaban natin ang Tama. dapat ipaglaban na para sa atin at para sa bayang Pilipinas. Tama. Yan lang po, Kaya- maraming pong kasi nasabi na nilang lahat eh. Iniisip ko nga kanina. At saka iniisip ko kanina, parang wala na akong pwedeng sabihin eh, kundi makisama na lang kayo. At sa mga nandyan sa matataas na upuan, napaupo lang po kayo diyan pero hindi kami mga bobo na hindi namin naiintindihan ng kaliwat kanan. Kami po ay puro pasulong, hindi po kami uurong. Tandaan niyo po. Maraming pong salamat. Tama!